Game na. Okay. So, ang video na to ay para sa lahat ng mga gustong mag-apply o may mga plano, may balak magkaroon ng US visa. Simulan na agad natin to. So, ang pinakaunang first nyo na gagawin para sa mga unang first-timer, punta lang kayo sa cac.state.gov na kung saan kailangan nyo i-fill up yung Form D-160 para sa mga nag-a-apply ng non-immigrant visa. So dito, ilalagay nyo lang yung location kung saan kayo nag-a-apply ng visa. Tapos, may lalabas na code. Type nyo lang yon and then start the application. Then, tick nyo lang yung I agree. Tapos sa baba, may security question siya na kung saan pwede kayong mamili kung ano yung sasagutin nyo doon. For example, ano yung pangalan nanay nyo. Sagutin nyo lang yon, tandaan nyo lang yon. Then next, personal information 1. Pangalan, apelyido, tapos may yes or no na tanong, date of birth, etc. Next is personal information 2. Dito yung nationality. Sagutin lang ulit yung question ng yes or no. Tapos sa national identification number, lagay nyo lang yung passport number ninyo. At para sa social security number at tax number, click lang ng does not apply. Kasi for sure wala naman kayo na yun. Next, travel information. Purpose of trip to US, select yung visa class, then yes or no kung may specific travel plan na kayo at kung sino yung magbabayad ng trip ninyo at kung may kasama kayo. Next, previous US travel information. Example, have you ever been to US? Have you ever been issued a US visa? And so on. Sunod, address and phone number. Basahin lang na maigi. Sunod, passport information. Ayan. Sunod, point of contact nyo sa US kung meron man kayo at kung ano yung relationship ninyo. Next is family information or relatives. Father's name, mother's name, at yes or no lang kung nasa US ba sila. Next up, present work, education, training information. Select lang kung ano yung occupation ninyo. Tapos sa pinakababa nun, briefly describe lang ang duties ninyo. Sunod na yung pag-upload ng picture. Kung wala pa kayong ready na nakasave na picture, okay lang naman yun. Magdala na lang kayo ng sa mismong interview ng 5x5 na picture at saka 2x2 para sure. Kasi yung 2x2 yun yung kinukuha eh. So dito na tayo sa sign and submit. Kailangan lang naman dito ilagay yung passport number ninyo and type the code na lalabas and done. On to the next step na tayo. Punta na tayo sa new website, portal.ustraveldocs.com. So as a new user, gawa lang kayo ng account, email and password. Make sure tatandaan nyo yung password ninyo. And after nun, dito nyo na makikita yung dashboard ninyo na kung saan andon yung details ng application ninyo. Alright, so click new application, kung ano yung visa type, tapos kung ano yung category ng visa, etc. At lastly, payment na. May mga different options naman yan kung paano magbabayad. Pwedeng cash, pwedeng online payment, depende kung saan kayo na-a-apply ng visa ninyo. So sa akin dito sa Bangkok, Thailand, ang binayaran ko sa application ko is 6,660 Thai baht. Depende yan sa rate nung dollar. So mapapansin nyo rin sa left side ang details ng first available appointment date. So after nyo magbayad, balik kayo sa main page ng dashboard ninyo at doon kailangan nyo ilagay yung receipt number ninyo at pag na-verify na yon, pwede na kayo mamili ng available dates ng interview. Sa akin, earliest na nakuha ko is February 7 next year. Pero ang nangyari niyan, from time to time, sine-check ko naman kasi yung website lagi. So, nakahanap ako ng mas earlier na slot, kaya napalitan ko yung appointment ko. So, ganun lang yung gawin nyo. From time to time, i-check nyo lang yung lagi kung may mas maagang date na pwede nyong i-avail. Alright, yon. So, dumako na tayo sa interview. Reminder, kailangan aga kayo. Nasa ano naman yun eh, nasa appointment yun naman yun na nakalagay naman na kailangan dumating kayo at least 30 minutes. So pagdating nyo ng embassy, may checklist na sila doon ng mga pangalan na kung sino yung may mga appointment sa araw na yun. Check lang nila yun. Tapos, dadaan kayo sa security scanner and then, iiwan nyo yung mga gamit nyo.
tulad ng mga cellphone or kung ano pa mga burloloy na dala ninyo sa backpack ninyo or sa bag ninyo, pwede nyo lang talagang dalhin yung mga documents ninyo, yung appointment nyo. Yung sa akin, dinala ko rin yung official receipt na binayaran ko. Then the rest na mga documents na niready ninyo. So pagpasok ngayon sa kung saan nag-i-interview, doon yung queue na kung saan yung sa akin nasa more than 20 yung nasa unahan ko. Yung nakita ko nag-i-interview, ano lang parang 4 na window lang Kasi makakita mo siya habang nakapila ka, makakita at maririnig mo yung nangyayari. Maririnig mo yung tinatanong, maririnig mo kung ano yung mga sinasagot ng ibang nauna sa'yo. So una na window na pupuntahan mo is para sa fingerprints. Tapos nun, i-check din yung passport mo para sa verification. Titignan din yung appointment letter mo. Unang window pa lang, hindi pa yun yung interview pero tinatanong na ako kung ano yung purpose of travel mo, ano yung gagawin mo doon, ano yung trabaho mo. Tapos ano pa ba yun? Parang ilang taong ka na dito sa Thailand. Nagtanong na agad ng ganun Pero anyway, after nun, pagbalik ko ngayon sa pila, habang naghihintay ako nung turn ko, yung nasa unahan ko, yung sinundan ko, parang sabi ng officer, congratulations, I'm granting your visa. Sabay kuha ng passport, sabi, you may go home now. Ganun lang. So pag na-approve ka, matik yun, kukunin nila yung passport mo. Pag hindi ka naman na-approve, ibabalik nila yung passport mo. Yun yung alam ko. Nung turn ko na, nakaunang tanong, ano yung purpose of travel? So in my case, sabi ko, business. Sunod agad nun is nanghingi sila ng document na kung saan wala ako. Humihingi sila ng parang labor contract habang nasa US. Kasi daw yung purpose of travel ko, nasa nasa form of working pa rin siya while in US. So, kailangan nila makita yung labor contract ko habang nasa US ako. Na kung saan wala nga ako, may inabot yung babae na parang papel, tapos may checklist siya doon, tapos may email na kung saan doon ko daw isend yung hinihingi niyang document. Kinuha nila yung passport ko. Pero wala siyang sinabi na approve or hindi. Na kung saan pala yung application ko ay napunta sa administrative processing na tinatawag, na kung saan yung oras na yon undecided yung officer sa application ko or may kulang na documents nga kailangan kong ibigay. So ano yan case by case yan depende. So yung sa case ko, nung nabigay ko na yung document na yon, parang few days lang din tapos na-approve din naman yung visa ko. Para maiwasan nyo yung mapunta kayo sa administrative processing, make sure lang talaga na kumpleto yung mga sa tingin nyo necessary documents na kailangan nyong ipakita sa officer para magpapatunay sa mga sasabihin nyo or para magpapatunay sa purpose of travel ninyo. Kasi ang alam ko, yung mga napupunta sa administrative processing talaga, yung iba inaabot ng buwan. Yung iba minimum 3 months. So isipin nyo yun, mas stuck yung passport nyo sa embassy ng ganong kahaba. So depende yan, case by case, na naswertehan lang talaga na yung sa akin, lang talaga, minor lang. Basta ako, ang masasabi ko lang is, be honest, kailangan alam nyo lang talaga yung pinaka-purpose nyo sa pag-a-apply ng visa. Be concise, be consistent sa pagsagot ng mga tanong, and be comfortable sa pakikipag-usap sa officer. Just relax, take it easy. Tandaan, end of the day, kung ano man yung maging outcome nung application nyo, it's not the end of the world. Easy lang. So again, good luck para sa mga mag-a-apply ng visa. Kaya yan. Okay? Ciao!